Sa pagsisimula ng Kwaresma sa pamamagitan ng Ash Wednesday, kapansin-pansin ang pagkakaiba ng pananaw ng kabataan at matatanda sa pagunita ng banal na araw na ito. Para sa ilang kabataan, hindi na gaanong mabigat ang espiritual na kahulugan ng Ash Wednesday at itinuturing na lamang itong ordinaryong araw. May ilan ding umaaming nahihirapan silang magsakripisyo, lalo na kung nangangahulugan ito ng paglimita sa paggamit ng social media at iba pang digital na libangan. Wala namin nagtuwa ng pamahiin because we only believe the teaching of Christ. Sa atong Holy Week, dili lang kay for enjoyment na we need to reflect ourselves, reflect our sins. Samantala, nananatiling matatag ang paninindigan ng maraming matatanda sa pagsunod sa tradisyon at maging sa mga pamahiing nakasanayan tuwing Kwaresma. Kabilang dito ang pag-iwas sa paggala, pag-iingat laban sa pagkasugat at paglalaan ng mas mahabang oras sa panalangin at pagninilay. Sa kabila ng magkaibang pananaw, pareho pa rin kinikilala ng dalawang henerasyon ang kahalagahan ng Ash Wednesday bilang paalala ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Mao ni ang importanteng panahon nga muli kay ta sa pagbuhat og dili maayo. Ang abstinence is halimbawa dili pagkaon sa ginabawal nga pagkaon o sa pagpakigrelasyon, labi na sa dili maayo nga relasyon. Panahon na nga pagnilay-nilay nato, mamalandong pud ta kung unsa ang nahitabo sa kinabuhi sa atong Ginoo. Panahon sa Holy Week, mamalandong ta. Gayunpaman, nananatiling hamon kung paano mapananatili ang diwa ng Kwaresma sa gitna ng nagbabagong panahon at impluwensya ng makabagong pamumuhay. Joanne Oranio, NDBC Bida Balita.